morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Ayan na, Luzon, Visayas at syempre Mindanao. Ayan na, mag-ingay po tayong lahat mga kababayan, grabe. Syempre sa ating mga kababayang OFW, magandang buhay po sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi mga kababayang Pilipino kung saan man po kayo sulok ng ating mundo naroroon, okay? So ito na nga mga kababayan, meron po tayong dalawang topic dito. Isa pong good news, at saka isang bahala na kayo. Pero syempre mga kababayan, nais ko lang magpasalamat sa ating mga tala senders, sa ating mga sharer po dyan, mga commentator, at syempre mga likers po. Maraming salamat po. Ito na nga po yung good news po natin mga kababayan. Diyos ko po! Super ate! Si Amy Manoto. Ano yung sabi mo? Walang infrastruktura, walang ginagawa ang kapatid mo. Maraming mali sa ginagawa ng kapatid mo, ganon. So ibig sabihin mga kababayan, mali pala itong mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sa Mindanao po ito mga kababayan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ng inaugurasyon ng Balingoan Port Expansion Project sa Misamis Oriental, bandang Mindanao. Ano ngayon, Manang Amy Manoto? Ala talaga. Wala mga kababayan wala syempre, sabi nga nila, kung sino po yung lagi mong nakakasalamuha, na-adapt mo rin yung ugali ng mga yan, di ba? Mga fake news yung nasa kabila, di ba? Ano ngayon ang aasahan natin dito kay Manang Amy Manoto? Di na may make news na rin, di ba? Walang proyekto ang Marcos Administration. Maraming mali ang Marcos Administration. Wala pala tong si Manang Amy Manoto, fake news na rin, Magandang balita po ito mga kababayan sa ating mga kababayan po dyan sa may Misamis Oriental. Kasi unang-una, syempre dagdag trabaho na naman ito. Magkakaroon na naman ng trabaho or pagkakakitaan ang ating mga kababayan dyan sa may Misamis Oriental. Diba? Wala sa ayos talaga ang Pangulong Marcos na ayaw ng mga DDS yan. Isa pa mga kababayan, alam naman natin yung longest mountain tunnel po diyan sa may Davao City, di ba? Malapit na pong matapos. Malapit na mapakinabangan. Meron pang isang tulay diyan sa may Davao City na malapit na rin pong matapos mga kababayan. At saka yung mga pabahay ni Pangulong Marcos diyan, nako Diyos ko po, malapit na rin ipamahagi. Ano ba naman kasi ang ginagawa mo, Mr. President? Kaya ka inaaway Pero so far, kami pong mga loyalista po ng Marcos, kami pong mga pro-admin po, kami po ay nagagalak sa tuwa dahil nga po napakabait na nyo, napakabuti ho ninyo, alam nyo yung tipong kahit na anong ginagawa sa inyo, kabutihan pa rin yung inyong isinusukli. Maraming salamat Pangulong Bongbong Marcos at syempre kay FL Lisa Araneta Marcos, maraming salamat po sa inyo. Ngayon mga kababayan, dito po tayo sa pangalawang topic natin. Ito po, galing po sa Philippine Star. Sabi dito, just in, Vice President Sara Duterte says that her lawyers express that they are more than confident in winning the impeachment case filed against her. Wow! Sinabi ng mga lawyers, they are more than confident na mananalo sila sa impeachment case. Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. Sabi po yan ni Sara Duterte, mga kababayan. Just in yan kapapasok lamang pong balita yan. Pero ito lang masasabi ko dyan mga kapatid. Ito lang masasabi ko dyan. Siyempre naman, Vice Presidente Sara, alangan naman may abogado mo sasabihin sa'yo, ay naku ma'am, tagilid ho tayo sa kaso. Naku ma'am, mukhang hindi ho natin kayang ilusot yung kaso. Alangan naman sasabihin sa'yo yan. Siyempre, abogado mo yan, kinuha mo yan, binabayaran mo yan Siyempre, ang gagawin yan, palalakasin niya yung loob mo, di ba? Anak ng teteng naman,
Di ba mga kababayang Pilipino? O ngayon, kayo ba for example, kayang-kaya ninyong kumuha ng private na abogado, kayang-kaya ninyong magbayad ng pribadong abogado, at ganun ho, ang maririnig ninyo sa abogado na yan. Na ipagtatanggol kayo, ma'am nako, tagilid ho tayo. Ma'am nako, malakas ho yung ebidensya ng kabila, ganon. Sa tingin nyo, babayaran nyo pa yan? Sa tingin nyo, i-hire nyo pa yan? Na ipagtatanggol kayo, ganon, di ba? Hindi. Kaya malamang sasabihin ng abogado mo, Sara Duterte, ma'am, mananalo tayo, ma'am. Oo, malakas po tayo, ma'am. Siyempre, ganun yung sasabihin sa iyo, Sara. Hindi mo alam, binibilog lang nila yung ulo mo. Kasi nga naman, hindi naman lahat, mga kababayan. Yung iba kasi na, ganun, kaching-kaching lang, hindi naman ho lahat, ha. Pero yun na nga po, dun po tayo sa totoo. Wala pong abogado na nagsabi sa kanyang kliyente, lalong-lalo na vice presidente ka. Lalong-lalo na kaya mong magbayad ng mahal na presyo para ipagtanggol ka. Wala ko kasing magsasabing ganon, ma'am, tagilid ho tayo. Walang ganon. Siyempre, lagi mong maririnig sa abogado na yan, ma'am, malakas ang laban natin, ma'am. Mananalo tayo, ma'am. Mga kababayan, Diyos ko po. Napakarami na pong ebidensya ang nauungkat diyan sa may paglustay ng Confidential at Intelligence Fund nitong si Sara Duterte. At the same time, I think kasama pa ata yung mga ghost student during Sara Duterte's era in the DepEd, being a DepEd secretary. Plus yung mga sobre pa na pinamumudmud ni Sara. Oh my goodness. So kayo mga kababayan, ano pong masasabi ninyo dito sa mga topic ko natin? Talaga ba? Malakas ba talaga ang winning ng kampo ni Sara Duterte laban sa impeachment? O baka naman pinapalakas lang yung loob ni Sara Duterte para nga naman tuloy-tuloy yung bayad sa mga abogado, diba? Ay, nako. Ayan na, maraming salamat po hanggang sa muli, Tiger 99. Paalam po muna. Bye!